mga kabistak. Mahirap po may special na anak. Lalo na dito sa Korea. Iba kasi ang environment ng South Korea kaysa sa atin dyan sa Pinas. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating channel! Tapos na po mag-ayos si Ajuma. Nakabihis na ako kasi papasok po tayo ngayon sa trabaho. Samahan nyo naman po ako sa ating trabaho. Samahan nyo po ako sa ating lakad ngayong araw. But first, ay bibigyan ko kayo ng update sa ating black-eyed Susan. Ayan mga kabisdak, after 5 days. 1 week na pala, exactly 1 week na mga kabisdak. Exactly after 1 week. 1 week na to guys, kasi last Friday ko man ito kinuha. O naglast po siya ng 1 week kasi nga nilagyan po natin ng yung tubig niya. Pinalitan ko na yan twice mga kabisdak at naging yellow na talaga siya. Kahit pinalitan ko na. Nilagyan ko po kasi yan ng dishwashing liquid na kulay yellow. Konti lang naman yung patak ng dishwashing liquid pero nag-yellow pa rin siya. Ayan po. At may mga na siya, winalis ko na dito yung nasa sahig. Ito is, kahit araw-araw ko siyang tatanggalan, lilinisan, may mga nahuhulog pa rin mga, mga petals, mga pollen siguro yan. Basta galing po yan dito sa ating bulaklak. Hindi ko in-expect na mag-last siya ng 1 week. Ay, salamat. Salamat sa ganda na iyong hatid sa ating bahay. Maganda talaga itong black-eyed Susan mga kabisdak. Yes. So, itatapon na natin siya ngayon. And after this, tapos naman ako magbihis. Sasamahan ako ni DE, makikisakay siya sa akin. Pupunta po tayong, mag-drop tayo sa barangay namin. Kasi yung perela seeds, may nabili. Sold out po yung ating perela seeds. Pero itong si Kimhira, pamangkin ni DE, is nanghingi siya ng perela oil. Maganda kasi na yung perela oil galing mismo sa farmer talaga na kakilala rin namin. Kasi syempre, alam namin yung seller. Kilala namin yung seller. Yung perela talaga niya is harvest niya, hindi niya binili sa iba. May mga perela kasi guys na bad quality, hindi masyadong masarap. Yung iba naman is yung madumi ba yung pagkaka-process. Although, nililinis naman yan sila bago pinipress. Wala lang. Kampante lang kapag kilala mo yung supplier. So, yun, bumili kami ng perela seeds sa aming kabarangay. Tapos, ipapapress namin doon sa sentro ng baryo kasi may maliit man doon na factory. Gumagawa ng sesame oil and perela oil, chili powder, ganon, chili pepper powder. So, mag-drop tayo doon. Ida-drop natin si DE and then sasakay na siya mamaya pag-uwi. Sasakay na siya ng bus from the barangay coming here sa aming bahay. At ako, diretso na sa trabaho sa bayan. So, samahan niyo ako sa ating araw. Dito po namin nilalagay, hindi pa naligpit. Ito po ang rice namin ngayon, guys. At dito, hindi ko na nilalagay yung ating pisilili dyan. Dito ko na siya nilalagay sa yung naaarawan ba. Para kapag umulan, mabilis ko lang silang mailabas. Ganon. Ang ating 3 alas ay nag-day off. Diba day off sila last Monday nung pumunta kami sa immigration sa Chuncheon City. Today is Friday, day off sila. Tama naman. Day off sila ulit mga kabisdak. Para bukas, kondisyon na naman sa trabaho. Tuwing summer pala, ipiflex ko po ang ating medyas na bigay po ni Kunoni. Kamsahamnida. Yan, 2 pares po yan mga kabisdak. Bigay ni Kunoni. Ang tawag nila dito ay fake socks na hindi naman fake kasi tunay naman yan na socks. Tuwing summer, ito po ang aming sinusuot. And tuwing summer mga kabisdak, gustong-gusto ko na nakaputi ako kasi maaliwalas lang tingnan. Ayan, bago po tayo umalis, itatapon muna natin ito. Lalaglag yung kanyang mga guys.
kabisdak, and look! May bunga na po ang ating upo. Ayan o, may bunga na. Dalawa po yan sila. Upo po yan, upo or ano ba ang upo sa English ha? Alam niyo, cute na cute po ako dito sa aking sapatos. Ang daming mga butterflies, mga nabi. Wow! Name si Joa. Very good, very good. 여기다가 보낼 건데, 아니, 너 병에다가 싸는 거 싸서 붙이면 하면 되는데, 하나만 5개짜리, 한 마짜리 병에다 넣을까? 한 500ml, 그리고 500ml 있어. 게다가 거기다 이거 다 넣을 거, 위에를 하나 나올 거야. 아니 그냥 6달에 주세요 그냥. 저기 던더. 감사합니다. 저거 잘 싸면 괜찮아. 네. 그렇게. 알겠습니다. 네. Makulimlim mga kabisdak. Darating po yung bus ni Inang Juan. Kure. 110. Ngayon is 18 kaya tumatakbo po siya. So, uwi na siya sa bahay. Ako ay pupunta sa bayan. Dadalhin niya sana itong eco bag kasi may bibilhin siya sa convenience store pero masyadong malaki. Day off kasi nga ng ating tatlong alas, gusto niyang bilhan ng makuli or beer. Isisilid dyan. Napakalaki yung eco bag kaya hindi niya na dinala. Ay nako, sana uulan kasi nga 'di ba, nagperela planting tayo kahapon pero ang sabi ng weather forecast uulan daw sa hapon, afternoon pero hindi. Ngayon, kinabukasan ngayon, makulimlim siya mga kabisdak. Sana naman ay umulan, Lord. Ipabagsak mo na yung dark clouds. So let's go mga kabisdak! Yan po ay bukas. Ready na po yan siya bukas yung ating perilla oil. Ipapadala po namin yan kay Hira and Minsu. Dito po ako nag-park kasi sa likod ng building. So, syempre dito tayo sa likod ng building dadaan, then papunta sa sa front. Diyan po ako nag-parking mga kabisdak. Oh, makulimlim talaga. Kailan pa ayan babagsak. Ito pa yung front ng building. Sa first floor ay meron pong coffee shop. May mga vandalism din ang mga batang Koreano. Hindi nawawala ang vandalism. Kung hindi mga sulat-sulat, mga bubble gum. Ewan ko ba sa mga batang to? O tinanggal na. Yung mga bubble gum na nakadikit dyan. Tinanggal. As usual, ako po yung nauuna. So hindi na ako mag-vlog today kasi alam nyo naman ano ang nangyayari sa loob ng klase. Ay nako, mga batang to. Nakakalat yung mga chinilas. Ito po ang chinilas namin pang silid-aralan. My favorite sport is basketball. Yeah. I'm going to
Number 6. What's your favorite? It's uwian time na mga kabisda. Tapos na po tayo sa ating klase. Pero mag-drop ako sa, of course, yan po ang sasakyan ng aking bus. Mag-drop muna tayo sa J-Mart. Bibili ako ng gatas. At yung paborito ni LE na jajang sauce. May jajang sauce sa bahay pero kulang. Kahapon na kulangan siya. So mag-stock ako ng jajang sauce. Yan po talaga ang paborito ni LE. Di ba nagluto ako kahapon ng fried rice. Masarap po ang fried rice. Lagyan mo ng itlog, fried egg, and jajang sauce. I-try nyo mga kabista kung may makita kayo dyang jajang sauce. Masarap po siya sa fried rice. Ito po ang toast na ginawa ko kanina, guys. Early ako nag-breakfast kaya early din nagugutom si Ajuma. Yung lunch ko ba is early. Meron pa tayo dito. Ito yung paborito ko na drinks. Turetta. Meron po tayong nectarine. Ang nectarine, iba po siya sa jado, yung plum. Ito, yun kasi is plum, yung hinarvest namin with the 3 alas. Yung nilagay sa mga damit namin, yun po ay plum, cherry plum. Ito po ay nectarine. May plum po tayo sa Pinas, pero ibang variety. Java plum po yung sa atin, yung duhat. Dito is cherry plum, mga ganito. Alam niyo, ang dami talagang prutas tuwing summer. May, June, July, marami. Etong boss ko, may anak, si Somi, na lagi nung nakikita, kaedad po ni LE. Since 3 years old pa yan si Somi, nag-aaral na siya with me. Ako ang kanyang first teacher, English teacher. At ako lang ang kanyang English teacher talaga hanggang sa grade 2 na siya ngayon. So, ayaw ng mama niya, yung boss ko, ayaw niya ipasok si Somi sa online study ba. Gusto niya is harap-harapan talaga. May i-recommend sana ako na follower, na subscriber natin, na online teacher, English teacher na magaling. Ayaw ni boss ko mga kabistak ng online. Gusto niya yung harap-harapan, yung nakakasalamuha talaga. Ewan ko ba ba't ayaw niya sa online? Nag-sit-in siya sa klase namin, yung mga 4th graders, nag-sit-in siya doon. Tapos siya yung pinakabata. Grade 2 pa lang. So, syempre, yung attention ng mga other classmates niya, nasa kanya lang kasi baby pa man siya, bata pa man siya. So, yun. Sabi ng mama niya, yung boss ko, observe ko daw kung kayang makisabay ng anak niya, ihahalo na lang siya sa mga grade 4 students. Nakakasabay naman, pero yun nga, yung batang-bata pa siya mga kabisdag. Gusto pang maglaro-laro. Ganon. Ay, nako. At naaalala ko si LE sa kanya tuwing nakikita ko, parang nangangarap ako ba tuwing tuwing nakikita ko siya na nag-aaral, nakakapagsalita, nakakaintindi. Nangangarap ako ba nga na sana ganyan din si LE, ganyan din si LE kapag normal siya, masaya. Masaya naman, guys. Hindi ko maintindihan yung feeling. Alam mo na malungkot na masaya kapag mayroon ka pong special child. Lalo na kapag nakikita mo yung kaedad ng anak mo na normal. May imagine mo ba na ganyan din yung anak ko kung normal pa siya, ganun. Sa atin sa Pilipinas, kapag may mga anak tayong special, di ba? We take it as blessings, swerte. Blessing, swerte siya. Depende kasi yan kung paano mo siya tingnan. Kasi hindi naman natin hangad tayo mga parents na magkaanak tayo ng mga special.
At lalong hindi hangad na mga bata na maging special siya. Ano yan eh, ang Panginoon lang ang may alam eh. At alam nyo, si Diis, alam nyo, hindi po siya religious person. So, hindi siya naniniwala sa mga ganun-ganun, yung mga blessing, yung si Lord lang ang nakakaalam bakit binigyan niya kami ng ganitong anak. Mostly, yung kung iniisip ni Diis, may mali po sa aming dalawa, yung genes namin, ganun. Yung pagka-develop kay LE, mali, may mali. Pero depende kasi yan, sinasabi ko, depende yan sa how you see it. Ako kasi is, walang may kasalanan sa aming lahat. Talagang unfortunate lang yung pangyayari. Wala, accept na lang talaga. Tanggapin mo na lang na yan yung kapalaran mo, na yan yung papel mo sa mundo, na magkakaanak ka ng ganyan. Yan yung binigay ni Lord. Yan yung kapalaran. I-accept na lang mga kabisdak and look at the bright side mga kabisdak. Kahit parang walang bright side. May positive na lang. Yun po ang ginagawa ko mga kabisdak. Mahirap po may special na anak. Lalo na dito sa Korea. Iba kasi ang environment ng South Korea kasi sa atin dyan sa Pinas. Tayo mga Pinoy kasi is open-minded tayo sa mga batang special. Diba? Parang mas tayo eh. Dito sa Korea kasi, never akong nakakita ng special na bata na nilalabas sa park, nilalabas sa mga public area. Wala guys. Nakakita lang ako ng special na bata sa school nung nagtuturo pa ako sa public school. May special class at may normal class. Doon lang ako nakakita ng special na mga bata. Pero kapag pupunta ako sa labas, like sa park, dito sa labas, sa market, wala, hindi po sila nakikita. So iniisip ko, saan kaya sila dinadala ng kanilang mga parents? And maybe, ayaw nilang ilabas yung mga anak nila kasi nga yung judgment ng mga tao. Although, open naman sila, pero yung hindi pa rin uncomfortable mga kabisdak. Yung mga tingin, yung mga tanong ng mga bakit ganyan ang anak mo, yun ba? So, mas gusto ko yung Pilipinas vibe kaysa sa Korean vibe mga kabisdak. Although yung government dito, full support naman sa mga batang may kapansanan. Yun lang, yun po ang advantage ng Korea. Marami po silang support para sa mga may kapansanan, mga PWD. Pero yung society, dun po mas lamang ang Pilipinas kung sa society ang pag-uusapan. At yung mga tao kasi dito, hindi naman lahat hindi lahat. Parang iniisip nila na pasanin ang batang mga espesyal dahil hindi sila makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya, wala silang ambag, kumbaga, pasanin ang kanilang tingin sa mga batang espesyal mga kabisdak. Yun po ang nakakalungkot. So, ang ginagawa namin mga kabisdak is nag-iipon kami talaga for LE, for his future. Na kahit mawala man kami sa mundo, is secure na siya. May financial siyang magagamit. Yung bang may mag-aalaga sa kanya, much better kung kadugo niya, pinsan niya, kapatid niya. Basta secure yung yung financial. Kaya si LE ngayon is tinuturuan po namin na maging independent siya. Para kaya na niya, at least kaya niya na po yung kanyang sarili. Sana bigyan kami ng mahabang buhay. Wala akong problema sa pagsasama namin ni DE. Sa pamilya niya, sa mother-in-law ko, wala akong problema guys. Sa pera, wala din. Hindi man kami mayaman, pero hindi din po kami mahirap. Wala akong problema doon. Problema ko talaga. So, ang problema namin is noon, yung hindi niya matanggap si LE. Wala talagang perfect life, perfect marriage. Wala mga kabisdak. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pasanin. May kanya-kanya po tayo mga problema. Yung iba is
Magaling lang silang mag-manage, which is good. Dapat ganyan naman talaga. Dapat marunong kang magdala sa mga hamon, pagsubok, problema ng buhay, guys. Masaya lang kasi wala namang permanente dito sa mundo. Lahat naman tayo, lahat ng bagay, lilipas yan. Mahalaga is, masaya lang. Kahit may mga dala-dala tayong problema, smile ka lang. Yun. At nakakatulong talaga yung prayers. Positive thinking prayers. Ganun. Huwag masyadong magpa-down kung may problema kayo, guys. Huwag kayo masyadong mag-down na down ba. May pag-asa pa. Yun po. Fighting mga kabisdak. Ay. Napagod ako sa aking klase. Tikman na natin, guys, ang ating nectarine. Sobrang sarap. Mabango. Mas masarap to sa nabili ko 2 weeks ago. Nabili ko sa open market. Mas masarap po ito. Bigay lang po ito ng aming kapitbahay, guys. Ewan ko kung saan niya ito napitas. Isa lang din. Binigyan niya kay DE. Binigyan din ni DE sa akin kanina. Kung nagtatanong kayo kung may Koreana bang hindi singkit, meron. Napatingin ako sa babae kanina. Hindi siguro yun Koreana. Pero ewan ko. Meron pong mga Koreans na hindi isingkit. Yes, tingnan nyo si DE. Hindi naman masyadong singkit yan si DE. Meron pang mas hindi singkit kay DE na nakita ko. Hindi siya mixed blood, pure Korean. Pero sadyang bilugan yung mata nila, guys. Sa kutis mo lang malalaman na Korean. Yung mga Koreans, Pino talaga, mapuputi at Pino. Si DE kasi is exposed yan sa araw, kaya ganyan. May mga Korean din na brown, like my biyanan. Brown talaga siya, pero Pino. Flawless na brown ba? Yan si DE, maputi siya. Mana siya sa aking father-in-law, sa kanyang papa. Yung singit niyan, yung kilikili singit, pati yung igot-igot, yung yung ano ba, yung daanan ng ano ba, ng ita. Hindi siya dark, yung singit niya maputi din. Iwan ko ba? Sa dugo siguro yan natin, no? Tayo mga Pinoy, kahit anong kuskus natin sa singit natin. Ako guys, maputi po talaga, maputi kami na ano, na tingnan ni Sulong ko, di ba, maputi kami na lahi, maputi kami ng pamilya kasi nanay tatay ko mapuputi. So, kahit anong nude ko sa singit ko, hindi siya, dark siya guys. Siguro tayo mga ano, Pinoy ganun no, or ewan ko ba kung kami lang siguro. Natatawa man ako eh. Natatawa ako sa ano, singit. Tara, let's go. Mahaba yung chika natin ba? Nagdrama si Ajuma kanina. Hindi na, ano ko lang kasi, yung nakita ko si Somi, every time nakikita ko si Somi, naiisip ko si LE. Pero thankful pa rin ako na may LE kami. Kasi kahit ganyan po si LE, masaya, may dala po siyang saya sa amin, ganun. Minsan lang talaga, may mga times na parang, lalo na kung ano siya, may mga times na may tantrums, may mahirap na nakakapagod, pero masaya guys, masaya kami na may isa kaming LE na pogi, mabait. Alam nyo, kahit ganyan siya, na-feel ko na mabait siya, sweet, mabait. Tara na guys. Ay, nasa J-Mart na tayo mga kabisdak. Mas cheap kasi dito ng konti kumpara sa Hanaro Mart.
And kailan kaya babagsak itong ulan? Yan po ang ating eco bag. Ayan po ang ating na-grocery mga kabisdak. Bumili ako ng peanut butter. Pasensya na kayo sa ating kotse kasi pag wala akong pasok sa school, ito po yung dala-dala nila ni Lasal, diba? Ating tatlong alas. Pag pumapasok sila sa trabaho sa bukid, ito po yung kanilang service. Mas gusto naming ipagamit itong maliit na kotse kasi nakakasave siya sa gasolina. Yung truck kasi is malakas ang konsumo niya, malakas yung kain sa gasolina, kaya ito po yung ginagamit nila. Kaya may mga lupa-lupa. So, yun, alam nyo, ang mahal na talaga ng bilihin. Yan lang ha, umabot po yan ng 60,100 Korean won. Ang mahal, ang gaan-gaan na ng guys, 60,000. Ang 60,000 Korean won nasa mga 2,500 pesos. Ang gaan at ang konti lang, mga kabisdak. So, tara na! Yan po ang nabili natin, tinapay, may dalawang manok, may karne ng baboy, may fried chicken, yung ilalagay sa air fryer, may loaf, may peanut butter, may carrots, may pizza, may may kalabasa. Yan lang po. Kangilngig sa mga palaliton karon, grabe. Kaya malaking tulong talaga na nag-garden kami. Ako, si Binan may poultry. Minsan hindi na kami bumibili ng itlog. Ganun. Mas makakatipid ka guys kung hindi ka nabibili ng mga gulay-gulay. Hindi na nga kami masyadong bumibili ng gulay kasi may mga tanim tayo. O, 'di ba? Isipin niyo na lang kung lahat bibilhin niyo, yung mga nasa syudad. Okay lang kung ang dami-dami natin pera, ang laki ng sweldo natin, sahod natin, no? Ay, Bago ko pa makalimutan, may babatiin pala ako. Happy birthday, advance happy birthday bukas, July 5th to Sir Ezekiel Yeji Prado. Hello kay Ma'am SP Lysico Orkin at advance happy birthday on July 20 to Sir Elexer Eroles in Apalit, Pampanga. Belated happy birthday last July 3 to the kambal na sina Kobe and Zach Baldon. Belated happy birthday last July 1 to Teacher Jeneline Pabito Rabino. ala guys, pumapatak na po yung ulan. Naririnig nyo ba? Paunti-unti lang yung patak niya pero umuulan. Sana tuloy-tuloy na to. I-update ko kayo sa next vlog. Nagluto ako ng fried chicken and kamjatang. Si DE nagluluto ng kamjatang. Pagdating ko, pagka-uwi ko sa bahay, may kamjatang na naka-ready. Kumakain na rin si DE kasi 7:30 pa man ang uwi ni LE. So, naka-ready. Ngayon is 7:10. Naka-ready na lahat. Fried chicken, kamjatang, rice. Kakain na lang ako. Pag si LE, ayaw niya sa foods doon sa center. Dito siya kumakain ulit. Opo. I-update ko kayo sa ating kamjatang. Ipapakita ko sa inyo yung niluto ni DE. At advance happy birthday po on July 8 to Sir Josie Palomares. Sir ba ito or ma'am? Basta Josie Palomares, advance happy birthday po. Thank you so much sa palaging panonood mga kabisdak. At pag-uwi ni LE, ayan, nagbihis na po siya ng kanyang pambahay. At tingnan nyo, 'di ba? Habang lumalaki po si LE, marami na po siyang natutunan at napag-uutusan na po siya. Ang very good na bata. Ito po yung niluto nating fried chicken. At ang kamjatang ni DE na pagkasarap-sarap mga kabisda. Kain po tayo! 맛있어 이게? 먹어봐. It's like 교촌니까? 맛있지? 진짜? 진짜로. No kidding you, it's like yuchon. Busy pa po si LA sa ng ice. Tatapon ko yan mamaya. Ibabalik po niya yan sa ref. Huhugas na naman si DE mga kabisdak. Ito po ay huhubarin ko sana. Grabe. Ata. That's the real man. That's a real man. Real man. Kiss mo na kiss. Jarhe, wash properly yo. Wash properly. Dang, good. Dang, dang, good. Ayun, dang, good. San, 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 san. Ayun. San. San.
우산. 옳지, 우산. 좀 봐봐. 한 번 더. 공. 옳지. 이런 이쁘게 앉아. 엄마가 산. 봐봐. 산. 옳지. 산. 옳지. 문. 옳지. Turn up. 옳지. 호랑이. 옳지, 호랑이야. Oma. Paminaw ha, kay basahan kami uma sa studio, Ronji. 아랫목에서 밥 먹고 오지나 여러지 아래목에서 밥 먹고 외국에서 또 자고 아래목에서 밥 먹고 외국에서 또 자고 이리아들은 아주 아무것도 하지 않았어요. 자, 하루는 어머니가 화가 나서 소리를 질렀어. 다른 집 애들은 방도 가고 아무도 태우는데 너는 아래목에서 밥 먹고 외국에서 또 자고 아래목에서 밥 먹고 외목에서 똥만 싸고 있냐? 여우는 아이가 대답했어. 웬이나 있어야 탕을 파지고. 다음날 날이 밝이다 무섭게 어머니는 뱅이를 얻어다 주었어. 아이가 마당에 나가보니 한 입도 적게 우동이를 봤지. 온 동네 동난 덩을 주입 주고다가 그 동네에서 우동이 그 외에 홈을 덮고 잠시 한 섬을 몽땅 보였어. 우와, 콩나물 나듯 수박하게 삭히 났지. 모두 동안내고 가장 튼튼한 싹 하나만 남겨 놓았어. 그 살이 쑥쑥 자라고 쏙쏙 쌀아보니 이 참비 세상이구나. 너무 커요. 정자나무만큼 그 다리 줬어. 조목만한 참기가 조롱조롱 졸었지. 느꼈다 세상이 정말 너무 커. 이 참기를 몽땅 보러 기름을 자니 고소한 참기름이 수수씩 항아리야. 어디서 강아지 한 마리를 내려다가 참기름이 밥 말라 먹이고 이 항아리 저 항아리 도착했다. 여러 날 해더니 강아지가 참기름이 꼭 졸었어. 매콤 반질반질 고소한 냄새가 폴폴 나는 거야. 아이는 온산 씨를 넣고 모두 보던다. 우와, 강아지는 이쁜 산 큰 나무에 잘 먹고 놓고 집으로 돌아와 실컷 잠을 잤지. 여신들 막 빅사이즈 좀. 와, 여기 갔다 호랑이 너무 많아 왔어요. 무서운 냄새가 진동을 하니 온산 호랑이가 다 멀어왔어요. 무서운 냄새 왔으니까 가장 먼저 달려온 호랑이가 강아지를 넘석 멀어서 그랬더니 미끈미끈한 강아지 호랑이 모고모 속으로 도로 미끄러져 도로가 돈 콩구멍으로 쏙 파져 나올지 뭐야. 아, 뭐야, 네가 와서 인장 보고 뭐야, 나온 호랑이가 다려 벌벅 삼키니 아이 뭐야, 너는 콩구멍으로 쏙 빠져 나오고 와, 너 갔다 마다 똥치가 너무 장난이 까오는 강아지. 와, 정우도 순정우에게 언제나 신나는 일 빵빵. 그쵸? 하이파이브. 그렇지. 키스. 키스, 마마.